Si Nikola Jokic ang player ngayon na nag-a-average ng triple-double after ng 16 games. 30 points, 13 rebounds at 10 assists. May kasama pa yung 1.2 steals, 52% sa 3-point area at 56% mula sa field. 50% rate din si Jokic pagdating sa triple-double. 3 beses pa lang bumaba si Nikola sa 25 points ngayong season. Siya din yung player na hindi tinatag na stat padding kahit sinasabi pa niya. Siya pa yung leader ulit sa mga advanced stats. Another MVP season ulit para kay Nikola. Hindi pa nga ganun ka-intense yung training niya nung off-season. Painom-inom lang, party, nangangabayo. Sana bumisita ng Pilipinas para may panggilas. May average pa rin si Jokic per season na 70 games. Mas mataas pa yung rate niya makapaglaro per season kumpara sa ibang mas batang star player. Siya din yung superstar ngayon na mataas yung average game per season na dati si Giannis tapos si Harden. Kung siya kasi ang iboboto ng media, magiging pang-5 si Nikola na player na nanalo ng 4 or higit pang MVP. Ang pinakahuli kasi noon si LeBron. Pero kapag si Jokic ay nasama sa listahan na yon, siya lang yung magiging player na merong 4 na MVP pero isang championship. At least si Nikola naka-isang championship na, yung iba wala pa. Yung iba pa nga doon nag-aaway na pagdating sa podcast Ang Nuggets ay nasa number 8 ng standing. Makakatapat pa nila yung number 1 team sa buong NBA na Cleveland Cavaliers. So habang ginagawa ko to, magkakasubukan pa kung contender talaga yung Nuggets at Cavaliers ngayon. Nagkomento na rin si Barkley na dapat wag sayangin ng Nuggets yung prime ni Jokic. Kailangan nilang kumuha ng player na tutulong sa kanya. Si Nikola lang din yung player na walang kasamang current All-Star. Meron silang Westbrook kaso napili siya sa All-Star Selection 2020 season pa. Mali pa pala yung statement ko doon. MVP na walang kasamang current All-Star. Kaya nga sabi ni Coach Mike Malone, sulit yung binabayad sa kanya ng Denver Nuggets. Sa ganitong stats ni Jokic, papasok pa lang siya sa prime. Grabe na yung ginagawa niya dati, mas grabe pa ngayon. Sila lang din yung team na hindi tumitira ng ganong karami sa 3-point area. Kaya din napipilitan si Jokic. Sila yung number 5 pagdating sa points in the paint. Ang best 3 player pa rin nakasama nitong si Nikola sa Nuggets, si MPJ, Jamal Murray at Aaron Gordon. 6 na players pa rin naman ng Nuggets ang naka-double digit. Sa 6 na yon, bukod kay Nikola, ang pinaka-efficient player ay si Aaron Gordon, susunod itong si MPJ. Base kasi sa sinabi ni Barkley na wag sayangin yung prime ni Jokic, ang problema lang naman kasi doon, nag-i-struggle si Jamal Murray. Mula nung mangyari yung game nila or series nila sa Minnesota last playoffs, parang hindi na nakabalik sa dating form si Jamal Murray. Secure na naman yung kontrata niya. Hindi pa siya ganun ka-consistent. Meron si Jamal Murray ngayon na 17 points, 4 rebounds, 6 assists, 41 and 33. 4-2 ang Nuggets kapag si Jamal Murray ay umiscore ng 20 points pero yung percentage niya hindi bababa ng 45% sa field at nasa 40% sa 3-point area. Dahil ang bentahe ng Denver Nuggets ay efficiency rating. Yung 5 player nila or starting 5 nila last year, meron yung 46% pataas sa field. Kaya nga sila din yung isa sa top team dati. Yun naman kasi dati ang reason pa kung bakit unstoppable yung Denver Nuggets kapag si Jamal Murray ay hindi bababa ng nasa 40%. Ang Nuggets ang may worst bench ngayong season. Nasa rank sila ng 26-30 sa buong NBA. Pero hindi nangangahulog ang bench yung problema. Ang OKC pang number 23 sa ranking ng bench scoring. Nasa 32 per game sila. Pero sila naman yung isa sa mga top team sa defense. Kahit yung Cleveland, hindi din ganun kataas ang bench scoring ng kanilang team. Pero binabawi naman nila yung sa depensa. Kailangan di umano mag-trade ng Nuggets para masagip yung MVP season ni Nikola. Pero ang reason kasi naman doon, lumalakas din yung ibang mga teams, lalo na dito sa West. Hindi naman nila kailangan mag-trade ng big time player, kailangan lang nilang mapalakas yung efficiency rating ng kanilang bench. Ang isang stats kasi na nangunguna si Nikola na makikita mo agad doon yung problema ng kanilang second unit kapag siya ay ibinalik sa loob ng court. Siya rin kasi ang number 1 player sa value over substitution. Silang dalawa ni SGA yung nangunguna doon. Malayo yung agwat ni Nikola at ni SGA kumpara sa ibang player. Kasi nga yung Nuggets at yung OKC ang isa din sa merong mababang bench scoring. Kaya every time na papasok sila, tumataas ang kanilang ranking.
Hindi naman sagot doon na trade agad para sa Nuggets. Si Jamal Murray lang, bumalik lang yung dati niyang form, sapat na yon para sa Denver. Kahit maibalik lang niya sa 40% yung kanyang 3-point shooting.